Sa simula ng anime hiniling ni Hanamichi sa kanyang barbero ang isang radical na makeover at sa kabila ng babala nito iginiit ito ni Sakuragi at ang kanyang buhok ay nagsimulang mahulog kung saan-saan. At pagkatapos ay nagsimula ang opening kung saan ipinakita ang laro na natalo ang Shohoku sa Kainan High School. Umalis si Hanamichi sa barbershop na may bagong gupit at sumakay sa isang tren at bago nila makita si Hanamichi tatlong lalaki ang pinagmamalaki ang kanilang pagiging matigas at malakas sa lungsod at ang isa sa kanila ay nagdadahilan na hindi labanan si Hanamichi sa isang laban ngunit nangako sa kanyang kaibigan na hahamunin nito ang susunod na tao na sasakay sa tren. At sa kasamaang palad ang sumunod na sumakay sa tren ay isang tao na kasing tangkad ni Sakuragi kaya nagpa siya ang tatlong lalaki na ihinto ang buong pag-iisip na sila ang pinakamalakas na lalaki sa lungsod. At paglabas sa tren naglakad si Hanamichi sa hagdan ng istasyon nang may marinig itong sumigaw nang biglang isang sasakyan ang huminto at kumaway sa kaparehong direksyon kung nasaan si Hanamichi na ikinalito ng kalbo. At sa mga sandaling yun ang matangkad na lalaki sa tren ay lumitaw sa kanyang likuran at tumalon sa harap ni Hanamichi at ang dalawa ay sumakay sa sasakyan at iniwan si Hanamichi nang nalilito. At si Eri ang babaeng kasama ni Michael na may dilaw na buhok ay sinabi na ang lalaking nakita nila sa istasyon ay si Hanamichi isa sa mga player ng Shohoku na lumaban sa Kainan High School. Samantala si Hanamichi ay dumating sa paaralan at lahat ng kanyang kaklase ay nanlamig sa kanyang bagong gupit. Ngunit nang ihayag nito ang dahilan sa kanyang pagpapagupit ay ang pagkatalo nila sa kainan lahat sila ay nagsimulang tumawa. Samantala habang pinapaliwanag ng kalbo sa kanyang teammate ang kanyang bagong gupit dumating si Michael sa gym at kinuha ang bola at pagkatapos ng mabilis na paglampas sa lahat ng defenders ng team ay umiskor ng isang dunk habang ang lahat ng manlalaro ay nagulat. Habang lumitaw si Eri at sinabi kay Michael na itigil nito ang pagpapapansin at sa mga oras na yun ang principal ng paaralan ay ipinakilala si Eri at sinabing siya ang coach ng Raya Kakofu. Pagkatapos ay ipinakilala nito si Michael Akita ang kapitan ng Raya Kakofu at ipinaliwanag ng direktor sa mga estudyante na balak ni Eri na maglaro ng isang practice game laban sa Shohoku ngunit mabilis na tumanggi ang mga estudyante dahil kailangan nilang maghanda para sa pambansang torneo at iniiwasan ang anumang injury. Ngunit nang sa mga oras na magpaalam sila Eri tinanggap ni Akagi ang hamon. Pinasalamatan ni Michael ang team sa kanilang pag-uugali dahil ang Raya Kufu team ay nabuo nung tagsibol at hindi na sila makakasali sa mga kompetisyon hanggang sa susunod na taon at sinabi sa kanila na ang laban ay gaganapin sa hapon. At bago magpaalam nag-iwan ng babala si Eri kay Rakawa na nag-iwan sa lalaki ng labis na pagkalito at tiniyak sa kanyang mga kaibigan na hindi niya ito babae. At sa labas ng gym pinalwanag ni Eri kay Michael na noong siya ay nasa Amerika sinubukan nitong i-recruit si Rakawa at isang flashback ang pinakita at pinaliwanag ang galit ni Eri sa dahilan na hindi ito pinansin ni Rakawa sa araw na yon. At pagdating sa gymnasium ang mga player ng Shohoku ay nagulat nang malaman na buong pasilidad ay ginawang eksklusibo para sa basketball at hindi ito isang multi-sport facility tulad ng karaniwang mayroong sa isang paaralan at nagulat sa dami ng manunood na nagtipon upang makita ang laro. Sinamantala ni Eri ang kanilang presensya at hiniling sa mga estudyante na bigyan sila ng mainit na pagtanggap. At kalaunan habang naghahanda sila sa mga detalye ng laro dumating si Haruko at binigyan sila ng lakas ng loob at ipinaliwanag na si Michael ay isang semi-professional na manlalaro na may karanasan sa NBA at ang kupunan ng Raya Kakofu ay hindi ordinaryong team. At nang magsimula ang laro binalaan ni Mitsui ang kanyang mga kasama tungkol kay Katsumi at nilinaw na isa itong mahusay na manlalaro ngunit sinabi sa kanila ni Akagi na dapat ilang galangin ang bawat isa sa kanilang kalaban at hindi lamang mag-ingat kay Michael at Katsumi. At ginawa ni Hanamichi ang kanyang karaniwang sinasabi kay Akagi na wala itong dapat ipag-alala dahil tatalunin nito ang kalaban ng walang problema at inosenteng biniro ni Coach Anzai ang buhok ni Sakuragi na labis na ikinagalit ng kalbo. Inanunsyo ng referee ang laban sa pagitan ng dalawang kupunan at pinatunog ang pito habang binati ni Akagi ang kanyang team. Nakuha ni Sakuragi ang unang bola at nagawa ni Kagura ang isang magandang play kasama si Miyagi at Rakawa na nakuha ang unang puntos ng laro na ikinatuwa ni Michael. Samantala dumating ang mga kaklase ni Hanamichi sa lugar upang panuorin ang laro at bago pumasok sa gym pinagtawanan nila ang foul ni Sakuragi sa kainan na naging sanhi ng pagkatalo nila. At ang isa sa kanila ay pinagtanggol siya at sinabing seneryoso ni Hanamichi ang nangyari at ang laban sa Raya Kakofu ay magiging madali lang dahil kailan lang nabuo ang team.
At pagpasok sa loob hindi sila makapaniwala na ang Raya Kokufo ay nangunguna sa score kaya humingi sila kay Haruko ng summary ng laro at ipinaliwanag nito na napakahusay ng Raya Kokufo at si Michael ay naglalaro sa isang pambihirang antas at umiskor ng isa pang basket at ang grupo ay namangha sa nakita. Kaya tinanong nila si Haruko kung naapektuhan ba ng absence ni Akagi ang mga manlalaro. Sinabi nito sa kanila na ginagawa nila Sakuragi ang kanilang makakaya upang pigilan ang atake ng kalaban. Ngunit patuloy na nagdudulot ng gulo sa depensa sina Michael at nairita si Miyagi sa solid na depensa ng kalaban at nagpa siya na subukan ng isang solong hakbang upang umiskor ngunit sinamantala ito ni Michael at kinuha ang bola mula sa kanya ng walang hirap. At pagkatapos gumawa ang Raya Kokufo ng isang mahusay na atake na tinapos ng tres ni Katsumi na sinubukang asarin si Mitsui habang ang iskor ay mas lalo pang lumalaki at pabor sa kalaban. Na nagpatahimik sa mga tagahanga ng Shohoku. Nagsimulang sabihin ni Eri na ang Shohoku ay hindi kasing lakas ng iniisip ng mga tao ngunit sa halip ay isang individualistiko at hindi organisadong grupo na maswerteng makalaban ang kainan. Sinubukan ni Miyagi na kumbinsihin ng kanyang sarili na si Michael ay hindi kasing husay ni Maki habang mas lalong umiit ang laban dahil natatalo sila Hanamichi. Habang kinutya ni Katsumi si Mitsui sa pamamagitan ng pagsabi sa kanya na mas mahusay ito kesa sa kanya. Nagawa ni Hanamichi na makuha ang rebound at nagpa siya na huwag ipasa ang bola kay Rakawa ngunit nakuha ni Michael ang bola at nagsimula ng isa pang atake at ang laro ay naging palitan ng punto sa pagitan ng dalawang team na nagpadesperado kay Akagi dahil ang Shohoku ay hindi epektibo sa bola at nabibigong maka-score. At dahil dito sumigaw si Akagi kay Hanamichi para maging mas epektibo sa depensa at tinutuya ito ni Eri sa pamamagitan ng pagsabi na masyadong umaasa ang Shohoku kay Akagi. Ngunit sinabi ng direktor na ang laro ay malapit ng magbago at sa mga puntong yun inilagay ni Rakawa ang grupo sa kanyang balikat at nagsimulang maglaro ng napakahusay at umiskor ng ilang puntos at inilapit ang puntos ng Shohoku sa kalaban. At naging sanhi ito ng pagsabik ng tagahanga ng Shohoku kaya't pinuri nila ang kanilang mga kasama. Nagalit si Eri dahil dito at sinabi na gumawa ng pagbabago sa depensa kaya ipinalit nila si Abi na isa sa mga panimulang defender ng grupo. At sa halftime na pagtanto ng Shohoku na niyaya sila ng Raya Kokufo upang umingay ang pangalan nila sa pambansang kampyonato dahil gusto nilang mabilis na sumikat sa pamamagitan ng pagtalo sa Shohoku na muntik nang tumalo sa Kainan High School. Samantala kinumbinsi ng mga player ng Raya Kokufo si Eri na ibibigay nila ang kanilang makakaya na talunin ng Shohoku at gumawa ng lugar para sa kanilang sarili sa mga malalaking team sa liga. At nang magsimula ang second half ganap na nagbago ang laro ng Shohoku at nagbigay ng labis na pressure sa kalaban at nagsimulang maramdaman ang nakakaasar na presensya ni Hanamichi at dahil dito pinalitan ang pinakamabilis na player ng Raya Kokufo dahil ang bangis ni Sakuragi ay labis na nagpahirap sa kanya. Pinuri ni Michael si Hanamichi at ang kakayahan nito sa pagdepensa ngunit ang manlalaro na pumasok sa court ay lubos na mapagpasyahan sa laro dahil siya ay hindi lamang mahusay na defender ngunit mahusay din ito maglaro kasama ang kanyang kambal na kapatid at nagawa nilang balansehin ulit ang laro. At inilagay muli ang Raya Kokufo sa kalamangan habang ang mga manlalaro ng Shohoku ay naging desperado na makita ang mga solid na galaw ng kalaban habang sila ay patuloy na nagpapalitan ng atake at mga depensa. Habang nagsimulang mapagod ang mga player ng Shohoku dahil sa pabalik-balik na pagtakbo habang na-foul si Kagura at binigyan ng isang free throw habang naaalala nito ang sinabi niya kay Akagi tungkol sa pagkapanalo sa larong ito upang umangat sila. Hindi pumasok ang tira ni Kagura ngunit nagawa niyang makuha ang rebound at nagbigay ng assist kay Mitsui. At sa kasamaang palad itinulak ni Kagura ang kanyang sarili ng husto sa larong yun at natama nito ng husto dahilan upang mawalan siya ng malay sa harap ng kanyang mga kasama at inilagay ang lahat sa alerto. At pagkatapos nito nagising si Kagura sa infirmary at nakita si Ayako sa kanyang tabi at sinubukan na nito bumalik agad sa laro ngunit napag-alaman na pumasok si Akagi sa laro sa kabila ng injury nito sa kanyang paa at tiniyak ni Ayako at sinabi sa kanya ang labis na pasasalamat nito sa kanyang ginawa at ang kanyang mga kasama ay nagkakaroon ng mahusay na laro. Nagsimulang mairita si Eri na muling nakaka-score ang Shohoku ngunit sinabi ng direktor na nagsimulang makabawi ang team dahil sa pagpupursigi ni Kagura. Muling nakabalik si Kagura sa field at tumawag ng timeout ang Shohoku at sinabi ni Akagi kay Kagura na makakapaglaro ito sa natitirang bahagi ng laro bago pa magsimulang sumakit ang kanyang injury. Nagpasalamat si Hanamichi kay Kagura dahil sa ginawa nito at sinabi ni Anzai kay Rakawa na maghanda para bigyan ng pressure ang kalaban.
Samantala nakikipagtalo si Erie sa kanyang team dahil gusto nitong i-bypass ang authority ng coach at gumawa ng pagbabago na magdadala sa kanila sa pagkapanalo. Kaya sinabi ng team sa kanya na wala silang intensyon na manalo kundi magsaya sa laban para sa isang karapat-dapat na kalaban tulad ng Shohoku. Ang mga manlalaro ay muling nagharap sa field at pinaintindi ng coach ng Ryako Kofo kay Erie na ang mga manlalaro ay nasa isang practice match at hindi nakatutok sa pagkapanalo ngunit sa pag-improve kaya mas mabuting maglaro at gumaling ang lahat. At sa huling segundo na natitira sa laro nagawa ni Hanamichi na kumuha ng rebound at tinulungan si Akagi na nagawang makapuntos na naglagay sa Shohoku na lumamang ng 1 puntos. At sa huli nagsimula si Sakuragi ng isang atake at naiwan siyang mag-isa sa harap ng backboard na lampasan nito ang pagtira ngunit nakuha niya ang rebound at nagawang iwasan si Michael para umiskor ng isang dunk. At nagtapos ang laro sa isang iglap bago dumaan ang bola sa hoop kaya ang puntos ni Hanamichi ay hindi wasto. Binati ni Michael si Sakuragi para sa panalo at para sa mahusay na paglalaro na ginawa nito sa huli at ang dalawang coach mula sa magkabilang paaralan ay nagbigay galang sa isa't isa at ang mga manlalaro ay masayang nagpaalam pagkatapos ng napakagandang laro. At sa huli sinabi ni Michael sa kanyang team na babalik ito sa Amerika para maglaro sa NBA kaya hinikayat nito ang kanyang team na makapasok sa national tournament. Salamat sa panunood, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating recap.